inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Philippine Standard Time, alas 2:02. Radio Journal. Drisa. Radyo Pilipinas. Maayong hapon. Maayong hapon gid sa mga nakatuto karon diri sa DYLL Radyo Pilipinas Iloilo. Radio Journal time na naman. June 23, 2025. Sa ato sa pagdulong sa inyo sa isa na naman ka-inspiring story for a beneficiary no sa programa sa gobyerno. Particular ang programa sa Department of Social Welfare and Development, ang Pantawid Pamilya Pilipino Program. Atong sinihibaloon bala ang iya siniyang istorya from Antique naman. For those yang nagapadulong sa siyudad sa Iloilo, medyo manami ang panahon, magulugal gamay, wala pa nagatupa ang ulan, pero we expect no sa aton sa iyang monitoring month through Pag-asa ang southwest monsoon mga kabyanan. So magdala ka mo sang payong. Anything pwede maamligan no ang inyo sa iyang lawas o kung magdala sang mga kapote. Kag sa mga may klase subong iyang Monday. Medyo ma-traffic ang dalanon, mga main streets sa siyudad sang Iloilo. Kay back to school, no? Ang mga kabataan, particular sa elementary and high school. Kinahulat natin ng signal mga kabyanan from Annabelle Olarte.
Ambong ang iya sa iya nga apelyido from Antique mga kabyanan ang ato sa iya nga pagkigangot sa iya ginulat nato ng iya signal. May suli ko kaysa sa bahin sang Capiz kung naga-inulan sa Iloilo. Medyo mainit dito iya sa bahin sang Capiz, no? Pero sa Antique and Aklan, may mga areas man nga nagatupa ang ulan. Medyo may guro nga ito nga signal, no? Medyo mahina ang aton sila nga signal. Maghahatag ako mga kabyanan sa pila ka mga pahanumdum i-arrange lang nato, no? Kung pwede siya maka-zoom sa ato, no? Kung through phone ang ato sa iya nga dinapit sa bunga hapon sa ato sa iya nga programa. So standby. Ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata. Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet. Okay, Philippine Standard Time is 2:08, no? Alas 2:08 kita mga kabyanan sa ating pagpangalagad. Sa atong linya, si Annabel Ampong, usang Antique. Ang atong dinapit for this afternoon, ang pagpanamyaw ni Annabel. Pamatian naton. Annabel, mayong hapon. Good afternoon, ma'am. At good afternoon po sa lahat na nagkikinig po. Yes, mayong hapon. Gid, kumusta dala sa Antique? Ang panahon? So far po okay naman, kaso lang medyo maulan. Ulan. Subong. Opo. Okay. So ang diin ka mo na yon nga municipality sa Antique? Sa Pandan po. Pandan Antique. Sa Pandan. Mga pila ka kilometers away sa poblasyon. I mean sa San Jose. Ang Pandan. Ay, malayo po siya, ma'am. Mga almost six poblasyon pa yung madadaanan bago makarating po ng San Jose Antique. Okay. So ang pag-ulan sang dira sa Pandan bali kaagahon, gabi, hapon. Ano? Kaninang umaga nag-ulan, tapos kanina mga 11 to 12 umulan, pero ngayon medyo medyo uminit ng konti. Yes. So until now beneficiary ka mo sa program? Yes po. Bali, ano nga year ka mo nakasulod sa Pantawid Pamilya Pilipino program? Year 2022. Year 2022 po, ma'am. First year college po ako noon. Opo, bago lang. 2022, mga 4 years ago? Mag 3 years pa lang po ngayon. Okay.
Yes, pila kabataan. Excuse me. Pila kabataan ni Annabelle? 4 po, ma'am. Puro lalaki po. So, ang kamagulangan is pila edad? Ang eldest son ko po, 22 ngayon. Tapos yung pangalawa ko is 19. Tapos yung pangatlo ko is 12. And then yung bunso ko po is 8 years old. So, ulihin na ka mo, 3 years ago lang ka mo, no? Pero meaning, ang duha mo to kakabataan nga magulang pag ay kaduha, hindi siya naka-benefit o naka-benefit pag yung kaduha? Naka-benefits po yung pangalawa. Yes. Opo. So, subong, bali duha, ka mga bata mo, ang ara sa program. Apo. And 2022, ano ang imong trabaho or sakaya sa mister mo? Year 2022, yung trabaho po ng asawa ko is construction worker po. Ikaw, Ako isang estudyante po. student, college. Opo. Ano nakuha ni mo, Annabelle? Bachelor of Science in Information Technology po. So, meaning nakagraduate na ikaw? Yes po, noong June 6, 2025. Just recently. And, Yes. so 2021, 2020, 2019, 2018, down nga mga tuig. O ay kamo pa sa program. Ano ang sitwasyon sa inyong mga buhi, Annabelle? Mahirap po. Kasi yung trabaho ng asawa ko is construction worker at hindi po permanent yung trabaho niya. Minsan may trabaho siya, minsan wala po. At ako ay nasa bahay lang. So that time, 2021, ara na sa college yung mga bata. So, nakagraduate na siya, di ba? Opo, yung panganay ko is graduate na po siya ng grade 12. Nung second year college na po ako. Oo. So, meaning sa subong, bali, nakagraduate na gid man siya. Opo, sa grade 12. Why na siya Same po sa... Why na siya nagpursu college? Nung nag-graduate po kasi siya, ma'am, ng grade 12. Pagka, after graduation na ng grade 12, pumunta po siya ng Maynila. Tinulungan po siya ng kapatid ko na makapasok dun sa may Honda company po as car washer. Second year na ako noon. Tapos, sabi niya sa akin, patapusin muna kita ng college bago ako pumasok po ng college. Sabi niya, kasi hindi namin kaya kasi nga may 3 pa siyang kapatid na nag-aaral sa high school. So, since graduate ka na, meaning ma-eskwela na siya? Yes po. Nung after graduation ko noong June 6, kasi umuwi siya, yung panganay ko, tinanong ko po siya, ma'am, na kung gusto niya mag-college. Sabi ko, tapos naman na ako. Sabi ko, siya naman ang papasok. Sabi niya sa akin, ma'am, hindi na daw siya papasok ng college. Gawa nga nang may trabaho na siya. Pero mas namigid gulo nga gin-encourage mo siya mo nga mag-kolehiyo. Oo, sabi ko nga sa kanya, tapusin mo yung pag-aaral sa college. Sabi niya sa akin, yung pangalawa ko kasi, ma'am, na anak is first year college ngayon. Doon ko po siya pinasok sa Dual Tech sa Laguna po. So, may scholarship siya? Po? Nag-apply siya sa scholarship? Wala. Ang Dual Tech po is parang may scholarship siya, ma'am, na libre yung tuition niya, yung pagkain niya, tsaka yung uniform niya. Bali, allowance na lang po yung gagastusin namin. And hindi na-encourage ang panganay mo
And ano ang contribution niya sa inyo? Bale. Bali, actually ma'am, lagi ko po siyang sinasabihan na after ko mag-graduate sa college, gusto ko tapos din siya ng college. Gawa nga ng gusto ko din sana na may maganda siyang trabaho, di ba? Pag tapos siya ng college, may magandang trabaho ka na ma-applyan or ano. Eh sabi niya sa akin, okay naman daw yung trabaho niya, sabi niya. Tapos tutulungan na lang din niya ako, si papa niya sa allowance ng mga kapatid niya. Mhm. And ang high school, di mo naman wala man gid ko sa Wala naman masyadong public. Kung sa public, parang wala mo lang na. So si mister mo, ano subong iyang nga trabaho? Ano po siya ma'am, construction worker as panday po. Until now. Opo. So, 2019, na-mention mo kaina, 2020, 2021, 2018 daw. Nga mga tuig, mention mo kaina nga mahirap ang pagpangabuhi, no? Opo. Kabudlay. So, anong may mga na-recall ka nga mga daw nabudayan ikaw sa pagpangabuhi mo that time? Siyempre ma'am, noong 2019, 2018, 2016, ganun na year. So, ang hirap po ng buhay kasi nga, katulad na may microfinance kami na hinuhulugan before. Tapos, yung trabaho ng asawa ko is hindi permanente, may trabaho minsan wala. Ako din, same sa bahay lang din po ako. Tapos, kung may nagpapagapas ng palay dun sa amin, gumagapas din kami. Ayun po. So, aside from that, may mga sa pagtuon o pag-aaral ng mga anak mo, ano ba, well provided ba sila? Yung mga bahay, yung kanilang pagkain? Yung pangangailangan naman ng mga anak ko sa school so far, ma'am, ginagawaan ko po yan ng paraan na hindi naman po sila tawag nun, na mabigyan ko po kahit yung baon nila, mabilang ko sila ng mga uniform, sapatos, kahit po minsan sa utang ko yung kinukuha. At least mabili ko po yung pangangailangan ng mga anak ko po. So meaning talagang hinahanapan mo ng solusyon. Opo. Hinahanapan ko po yan ng paraan para masuportahan ko po yung pangangailangan ng mga anak ko. Di bali na may magkautang, at least ma-provide ko po yung mga needs ng mga anak ko. So paano binabayaran ng utang? Nabayaran ko po yung mga utang ko sa sahod ng asawa ko. So makopya man? Mabayaran nyo rin? Hindi naman siya mahirap din ma'am, tawag nun, yung sahod niya. Siyempre, yung pagkain, Pero minsan po, nagluluto po ako ng pagkain, ng tawag doon, ng mga puto cheese, ng mga turon, yung ganyan po. Yung ginagawa ko din po yung paraan na maka-income ako kahit papaano po ba, na hindi po ako nakadepende sa sahod ng asawa ko. So nakatulong o nakabulig man ang mga kakanin nga ginaluto mo? Yes po. Sa baon ng mga anak ko, araw-araw, doon ko po kinukuha minsan. Yung pangalawa mong anak, saan siya nag-aaral? Ngayon po? Oo. Sa Dual Tech, sa Laguna po. First year college. Doon din siya sa kapatid niya? Apo. So meaning, kayong dalawa ng mister mo, wala nang masyadong gastos sa mga anak niyo lang dito sa elementary? Apo, yung dalawa. So bali yung dalawa, anong mga grade nga ulit? Grade 7 at saka grade 3 na po. So aside from sa baon, sa mga kung anong mga kailangan ng mga anak mo sa school, wala nang mga na-experience ikaw nga nahirapan? Ay, yung
tawag nun, tuwing bagyo. Yung tuwing bagyo po, ma'am, nahihirapan ako kasi yung bahay namin laging nagigiba kapag may bagyo, kapag may malakas na hangin. Lagi pong nagigiba yung bahay namin noon. Along the shore kayo? Sa coastal area? Hindi po, nasa tawag nun, nasa, malayo kami sa coastal area po. So, bakit tuwing bagyo nasisira siya? Yung bagyo? Oo, kasi ma'am, yung bahay namin is gawa siya sa kawayan, tapos sa kalumaan po niya, hindi po namin talagang napapagawa. Gawa nga ng hirap ng buhay. Kaya, minsan, pag may bagyo yun, natatakot ako kasi laging nagigiba yung bubong namin. So, kumusta ang performance ng mga bata mo noon na hindi pa kayo nakapasok sa programa? For peace, okay naman po. Wala pong problema. Nag-aaral naman sila ng mabuti. Nasa sila? With honors sila? Hindi po, ma'am eh. Pero kahit pa paano po, okay yung grades nila. So, ang dalawang yan is puro lalaki, no? Opo, 4 na anak ko po is puro lalaki. So, sa sang time nga 2022, 23, 24, 25, sang time na second year college ikaw, so anong sinabi ng ng asawa mo na na bakit mag-aaral ka ulit or magko-continue ka ng pagtuon? Sabi niya sa akin, bakit daw ako mag-aaral? Hirap na nga sa buhay. Dagdag pa daw gastos. Siyempre, na-realize ko din po yun na siyempre, magka-college ako. May 4 akong anak. Nung first year college ako, 4 yung anak ko na estudyante. Tapos ako estudyante rin. Ang hirap talaga ng budget or minsan wala pang ang may budget. Pero sabi ko, gawaan ko ng paraan na makapagtapos ako. At okay naman po, ma'am, kasi may kuya po ako na hiningian ko po ng tulong para makasuporta po sa pag-aaral po na kahit sa tuition po, ibigay niya po. So, anong school ka na nag-aral? Dito po sa Pandan Bay Institute Incorporated sa Pandan, Poblacion. Bali, private na siya or public? Private po. So, ang lahat ng tuition mo coming from sa kapatid mo? Opo, may kuya. So, sang nag-graduate ka, ano ang sabi ng mister mo? Hindi po siya makapaniwala. Kasi sabi niya, siguro kung hindi ako pumayag na mag-college ka, hindi ko yan maabot. Sabi, buti na lang hindi niya ako na-encourage na mag-stop po. Proud po siya. Oo. So, bali, ang wala siyang plano na mag-aral? Since nakita ka ko graduate. Yes. So, sabi ko nga sa kanya, why not na mag-college ka din? Kasi ma'am, yung asawa ko is undergraduate ng high school, second year high school lang siya. Pwede siya Sabi niya, hindi na daw, wala na daw sa isip niya na mag-aral ulit. Yung iniisip na lang niya, yung makapagtapos yung mga anak ng pag-aaral, yun na lang daw po. So, 2022, kayo nakapasok sa Pantawid Pamilya Pilipino Program. So, may difference, may nakikita ka, naramdaman ka na may improvement ang pamumuhay ninyo? Yes po, ma'am. Malaki po talaga yung na-improve ng buhay ko sa Fairpeace. Kasi nung first payout namin sa Fairpeace is whole year ba, ma'am, yung na-payout namin. So, yung grants na in a whole year, malaki po yung nakuha ko. So, bali, ang 1 whole year is pila? Magkano? Sa pagkakatanda ko po, yung nakuha ko sa Fairpeace in the whole year is 24,000 plus. 24,000 plus. For the whole year. So, medyo
Opo. May ano ka, may na-remember ka na kung ano ang, siguro ang pinamili mo that time na matapos na natanggap mo ang cash grant? Alam niyo po ma'am, yung nakuha ko po na pera na yun, hindi ko po na-expect na ganun po kalaki yung nakuha ko sa pre-fees. Yung una ko pong naisipan na gawin ko po sa pera is ipagawa ko po ng bahay para po hindi na kami mamroblema tuwing bagyo. Pero naisip ko din po noon na yung grant ng pre-fees is not for para po sa bahay, para po sana yun sa mga needs ng mga anak ko. Pero naging practical po ako, ma'am. Yung 24,000 na kinuha ko po sa pre-fees is binili ko po lahat yun, ma'am, ng materialis ng bahay. Opo. So, Wala pa akong binili na kung ano-ano doon sa pera na yun. Kundi inubos ko po yun na binili ng materialis po para sa bahay. And since carpentero, si Mr., siya ang trabaho sa... Siya po ang gumawa, opo. Siya po ang gumawa ng bahay namin, so nakasave kami ng labor, kaya materialis po yung problema namin. Ayun po. So meaning, kahit anong bagyo, medyo mahihirapan na sa pag-iba ng bahay nyo. Since si Mr. mo na ang ang gumawa. Gawa. Opo. And syempre pa, the next na natanggap nyo ang cash grant, syempre priority nyo na yung mga kabataan, di ba? Yung second payout po namin, ma'am, is through ATM na po, through cash card na. And then, the almost 6 months po ulit yung nakuha ko doon, kaya medyo malaki na naman siya. The almost 15,000 plus yung nakuha ko po. So, ano naman yung project? So, yung sa 24 na yun, yung una, ma'am, hindi po umabot doon sa bubong. Yung budget na yun. Kaya yung ginawa ko po sa 15,000, ma'am, promise po, yung ginawa ko doon is binili ko po siya ng bubong. Okay, so yun yung difference. So until now, 2020, 22, 23, no? Anong pang siguro mga nakikita mong improvement sa pamumuhay ninyo, Annabelle? Sa 2023, 2024, hindi na ba ako na nahihirapan sa lalo na sa opening classes ng mga bata, hindi na po ako ng problema ng pambili ng uniform, notebook, sapatos nila kasi nga yung cash grant na yung ginamit ko doon para ipambili ko. At nabibilang ko na po ng vitamins yung anak ko, nabibilang ko na din ng mga needs niya sa school nila, mga baon yun po. Okay. So, di ba, may FDS kayo? Opo. Family Development Session. So, meaning, nagatambong man ikaw? Yes, ma'am. No, habang nag-aaral ako sa college, nag-absent po ako if may schedule po yung FDS namin. At minsan, nagkataon na may exam ako, yung asawa ko po yung pinapa-attend ko po ng FDS pag hindi po ako nakapag-attend. So, meaning nag-attend siya? Opo. Siya ang balitalos mo in times na absent ka sa FDS? Opo. Siya po yung nagsasab pag may exam ako or may klase na hindi ako pwedeng mag-absent. Siya po yung nag-attend ng family development session ko. So sa bahay, sa balay ninyo, bali may kompleto na, bali wala na sang idugang nga additional abing palakay uhon. Okay naman po, ma'am, yung bahay namin, may CR na, may kusina, may kwarto, may yung lang namin, yung extension dun sa labas na parang sala, yung hindi ko pa napagawa. So yun. So ano na ngayon ang plano ni Annabelle? Since nga nag-graduate ka this June,
Anong nga mga plano nimo? Blessed naman po ako, ma'am, kasi after graduation, may trabaho naman po ako dito sa school na binigay nila po. Ano? Clerk at after graduation, before graduation po ako, ma'am, is may na po akong trabaho dito sa school kung saan po ako nag-graduate as accounting clerk po. Accounting clerk. So, Apo. nang tawag dito, permanent na ba? Depende po kung gusto kong mag-maintain dito or baka may opportunity pa na na mas pwede po pang i-grab. So, Yan wala po. nagali, wala nagali problema gid kay may ara na ikaw sang obra o trabaho no sa school. Yes po. Dako gid ang bulig. Yes po. Dako gid ang bulig sa sang imo nga pag sulod sa trabaho sa inyong pang-adlaw-adlaw. And then sige gihapon kamo sa program. Opo. Kasi tuloy-tuloy pa rin po yung ko sa practice. Tapos siguro Swede po yung ML namin, siguro na nakatabuto sa practice po. And siguro sa mga pareho sa imo no nga mga beneficiaries sang program or ang pamilya nga beneficiaries ng programa nga wala pa naka-graduate, isa man ini sa mga siguro pwede masunod sang iban no nga ang nanay nga may duha pa kakabataan nga elementary abi no and pwede gid nga makapadayon sang pag-eskwela no. Anong mga encouragement nimo abi Annabelle for those nga pareho sa imo nga beneficiary sang Pandawid Pamilya Pilipino program nga luyag tuon o kuno sa eskwela? Yes po. Ina-encourage ko po yung kapwa ko beneficiary as parties na yung ka po, ma'am, site ka ng pangarap sa buhay na gusto mong maabot. Ibig sabihin, kung may handom ka, maobliga ka nga malabot ato. Hindi po hadlang yung hirap ng buhay para abutin po yung pangarap. Basta porsigido po tayo na maabot yun. And I know may mga ara pa nga mga iban man nga mga nanay no pareho sa imo nga hindi lang taga Antique or taga Pandan no. May ara nga iban dira nga duyag tuon ang imo na pagpadayon sa pag-eskwela is ginbuligan kaya sang imo siniya nga magulang. And pwede man nga may mga scholarship program na pwede gid nga mag-explore ang mga iloy abi nga luyag magbalik sa eskwela no. Bisan ang iban ta high school o kun waay nakatapos undergraduate abi o kun waay nakalabot sa senior high, pwede gid no bilang mga inspirasyon kadamo sa mga istorya nga nakita naton, nabatian naton, nga pwede gid sila ka padayon sa pag-eskwela no. Tapos nila ang ilang handom para sa imo no. Since nga yung tapos mo pag way ka pa ka-graduate may ara ka na trabaho dayon Annabelle? Yes po. Napaka-bless ko po and thank you Lord po sa blessing na binigay po sa akin. And may mga anong mensahe mo sa siguro sa magulang mo gid no nga nagbulig sa imo? Is there any message nga luyag mo ipalabot sa iya Annabelle? Yes po. Manong Arthur Larte. Di ko pa alam kung maririnig niya to pero gusto ko pong magpasalamat at kasi kung hindi na ito sa tulong niya, hindi po ako makapagtapos. Pasensya na umiyak ako.
It's okay. Amo gid ang feeling kung nagpasalamat ka bala no sa ang gratitude no nga imo na batyagan naluyag mo i-express. So natural na Annabelle, no? Mayo gani nga mapalabot mo sa iya ang imo pagpasalamat. Go ahead. Ma'am, thank you po. Kasi ma'am, hiniram po sa akin yung tulong na binigay niya. Pati na rin po sa mga anak ko, hindi niya rin niya pinabayaan. Nami ang feeling kung may ano ka no, kung may magulang ka, kung may utod ka nga nagabulig na. Opo. At saka ma'am, gusto ko lang po i-share as part is beneficiary. Kasi nung first year ako as Farpis beneficiary, isang PL po ako, parent leader. Tapos may ginawang project po yung ML namin. Yung communal garden po. Bawat barangay dapat may communal garden. So, doon po sa communal garden na yun, malaking tulong po talaga yun para sa akin, ma'am. Kasi doon ko po natutunan yung pagtatanim ng mga gulay. At malaking bagay po yun, ma'am, na nakatulong sa akin sa 3 taon ko po na nag-aaral sa college. Dahil minsan, bukod po sa communal garden na ginawa namin sa grupo namin sa Farpis beneficiary sa barangay namin, may lupa po doon na bakante na ginawaan po namin ng paraan para mapagtaniman po yun, ma'am, ng talong, okra, sitaw, papaya, alugbate, kulitis. Yan po yung mga tanim namin mag-asawa, ma'am. Kaya every time na wala pong trabaho yung asawa ko, yan po yung ginagawa namin, yung pagtatanim. So meaning that yes, go ahead. At ma'am, tuwing Sabado, tsaka Miyerkules, nagtitinda po ako ng gulay doon sa amin. So kapisan no pag disiplina kag ang bulig no sang pamilya amo na ang nakapatbawas sa inyo pangabuhi. Yes, ma'am. No Annabelle. So kanami gid no makita natin ang pag-angat o ang pag-improve sa imo no particularly sa imo kay kung madinalagon mauswagon carry na ang mga kabataan no kag sa imong nga mister. So dugang nga mga mensahe abi sa parents mo Annabelle. Yun po yung kay nanay. Maraming salamat po sa pag-guide. Yun po, sa mga kuya ko na tumulong. Every time na walang-wala kami noon, sila po yung nagpo-provide. Thank you so much po. Sana po palang araw makaganti po ako ng mga tulong na binigay po nila sa akin. Kay mister mo, may mensahe ikaw? Yes po. Sa asawa ko, napakabait niya. Napaka-responsable po. Thank you so much, Papa. Kasi, number 1, supporter ko po yan. Sa problema, sa masaya, sa magkasama kaming sinusolve yung problema ko. Oo. And sa imo nga bata, nga kamagulangan, panganay mo, at sa ikaduha? Ayan po, yung mga anak ko. Sana po maisipan nila yung, kumbaga magiging example ko sana ako, sana maisipan nila na makapagtapos ng pag-aaral, yung matapos yung pag-aaral nila, matapos nila yung college nila. Kahit hirap yung sitwasyon, at least makapagtapos po. Sana ma-realize nila na kung kaya po, mas kaya sana nila na matapos yung pag-aaral ng po. I know ang mga kabataan, mga elementary, syempre guidance kid, no, from you. So any mensahe man
para sa ila? Kay Fran tsaka kay Sid, sana po mag-aaral sila ng mabuti. At iwasan po muna yung mga barkada or mga dyan, tutok po muna sa pag-aaral. Okay, sa DSWD, sa inyo nga municipal link, anything nga luyag mo ipalabot sa ila, Annabelle? Ay, yes po. Maraming bagay po na tinulong po yung DSWD po sa akin, lalo na sa mga anak ko at sa buhay namin. Kaya, puso po akong nagpapasalamat sa DSWD ng Pandan, lalo na po sa municipal link namin kay Sir John Abilio. Sir, thank you so much po. Okay, so kanami no pamatian bala sang nag-improve nga family, bangod man na no hindi man mo sila nga dapat isugo no, dapat makita mo gid ang bulig nga dako nagatibong sa mga pangabuhi sa mga Filipino no, pareho sini sang programa sang ahensya sang gobyerno, the likes sa DSWD ako sa diin ang isa sa mga program nila amo ang Pantawid Pamilya Pilipino program. So congratulations no, bago na-graduate si Annabelle but wala pa nakagraduate, ubra na, so congratulations. And sa mga undertakings pagid no nga imo nga tubangon I know mamulo mag-ana na no with the help sa imo nga mga sang imo nga bata no, and Yes po. syempre ikaw ang light sa imo sa nga family. So bago po ikaw buyan, Annabelle, any shout out, go ahead. May shout out sa mga imo co-workers, go ahead. Ayan po, shout out po din sa staff and teachers po sa Pandan Bay Institute. Thank you po sa bagong opportunity po na binigay po nila sa akin. At saka sa municipal link po namin na sa Sir John na binigay. Thank you so much po, sir. Alam niya po kung ano yung buhay ko before ako nag-first beneficiary. Yun. So bali why ka trabaho subong, naistorbo ko ikaw? Nag-excuse po ako doon kay Ma'am Ami na may interview ako ngayon. Kaya dito po ako ngayon sa library ng Pandan Bay Institute para wala pong ingay. Okay, so thank you good kay ma'am no for that time naghatagit si imong makaupo di ka namon subong diri sa program Annabelle. So thank you. Thank you Annabelle, may mga ara pa? Bago kay kabuyan? Wala na po. Yes, so thank you gid sa pag-share sa imo sining inspiring story diri man sa aton programa Radio Journal diri sa Radyo Pilipinas. Mayong hapon Annabelle. Good afternoon to ma'am and thank you so much po for inviting me for interview for this opportunity po. Yes, nabatian mga kabiyada na si Annabelle Ambong no sang ambong sang Antique, Pandan Antique. Ako sa diin kanami no basta mga nagatinguha para nga mag-uswag ang ila sila nga pangabuhi. Isa gid ang education no. Amo ina ka valuable sang edukasyon makatapos ka sang kolehiyo, isa ina ka dako nga achievement kag makabuligid sa pamilya no. So ang mga ibanda nga nagasiling nga hindi makasarang mag-college pero madamo man nga mga scholarship nga gina-offer, hindi lang ang Commission on Higher Education, ang Department of Health may ara, ang DOST, ang Department of Health no, kag iban pa nga mga ahensya sa gobyerno ang Canada number 1 gid, be resourceful kung estudyante ka, be resourceful no, o magpangita ka sang mga opportunities no, hindi lang isang applyan, hindi lang duha, so tanan nga mga opportunity kag kun may ara ka sang network bala no nga may kilala ka amon to may ginapatigayon, so i-grab mo na para nga malahan ang malabot mo ang imo nga mga handom. So thank you very much sa isa na naman ka inspiring story nga na-share sa aton subong iyang hapon.
anay sa pila ka mga pahanumdom sa akong pagbalik mga kabyanan ang ato sa ningidugang man nga mga impormasyon. Standby. Game, 1, 2, and... Pahatuon, balikat ulo, itakwetan, may mga susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan. Pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where insect repellent, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas naguhugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Sa Philippine Economic Briefing, inilahad ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na unti-unti nang nakakabangon ang ekonomiya ng Pilipinas sa epekto ng pandemya. The country is on its way to a strong recovery from the pandemic and a robust, broad-based growth in the next 6 years. Kanya rin inilatag ang nakikitang solusyon sa inflation at kahirapan sa bansa. We will focus on agriculture as a strong driver for growth. An efficient and modern agriculture sector will ensure food security for all and reduce poverty incidence. Sa huli, kanyang ibinida ang mga hakbang upang masiguro ang pagbangon at ikabubuti ng buhay ng bawat Pilipino. My government will swing the doors even wider for high-value investments from both the domestic and international business communities. More investments mean higher economic activity and more quality jobs, and then a better life for Filipinos. Pangulong Romualdez Marcos Jr. Sa 77th United Nations General Assembly. Sa Radyo Pilipinas. Special coverage. Kaya nga itong oras, Philippine Standard Time, it's 2:49 mga kabyanan sa atos nga pagpanglaga diri sa programa. Pila sa mga programa o projects kag impormasyon mga kabyanan sa ato sa iya pagpadulong kaina dito sa bahin sang plaza sang siyudad sang Iloilo no sa City Hall ang book reading no nagbasa dito kaina nalabay na nato na side from Mayor Jerry Treñas si Vice Mayor Jeffrey Ganson ang iya sa iyang mga audience, ang mga kabataan na sa diin nagapamati no sang pagbasa no reading ang pagsuporta man sa mga nanuhay-tuhay nga mga staff sang Iloilo City Hall kaina and nangin madinalagon no ang amo iya nga hilikoton sang Iloilo City Hall. Si Mayor Jerry Treñas at dito kaina sa pagpanguna sang ila siniyang flag raising ceremony. Ay na kasang oras sa ating sing pagpangalaga diri sa programa Radyo Journal. Salamat gid sa kay Annabelle ang ato sa iyang dinapit for this afternoon. Mga partner ko naman sa technical side sa studio si Bong Aventura sa Bias and Transmitter, si Jeffrey Bigita. Thank you, Git, sa ato sing pagpangalagad sa program. See you Monday again sa sining programa and mga local programs karon mabatian alas 4
no, ang headliner's boss. Sa mga hindi makalantaw o kunduyag mag-tanaw liwat sa sining edisyon sang Radio Journal, pwede gid, no? Kay upload naman ini sa YouTube, ang Radio Pilipinas Iloilo YouTube channel. So standby kita mga kabyanan sa 5-minute news update, no? In a while. So salamat sa liwat. Pilipinas, salamat. Ako naman si Bing Pabiona. Maayong hapon. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag